Nang ma-stroke at maging bedridden ng isang misis sa Rizal, isinoli siya ni Mister sa kanyang pamilya at kinuha ang kanilang baby. Agad namang to the rescue ang mga kapatid ni Mrs. para mabawi ang kanilang pamangkin. Pero where in the world na nga ba si baby? Matapos ang mahigit 4 na taong pagsasama, isinauli ni Joel na parang hiniram na gamit lang ang kanyang live-in partner na si Amelia sa pamilya nito. Ang dahilan, hindi na raw niya kayang alagaan si Amelia matapos nitong ma-stroke. Ito pa yung isang chat niya, pakuha niyo dito sa bahay. Akala ko ba kunin niyo dito sa bahay ang kapatid niyo. Parang ayaw na po niyang patiran sa Amelia sa bahay nila, kaya sinusunod sa amin. Kami na daw ang bahalang mag-asikaso. Kaya mga kapatid ni Amelia, pansamantala siyang kinupkop para mas maalagaan. Nung kinuha po yan ng kapatid ko doon sa Taytay, natanong kapatid ko na nag-isa lang sa bahay na pinag-iwanan sa kanya. Tapos parang hindi pa kumakain. Parang iniwan lang sa bahay na walang tao. Pero ang paghihirap ni Amelia dahil sa karamdaman at pag-aabandona sa kanya ni Joel, simula pa lang ng kanyang kalbaryo. Dahil ang kanyang dating live-in partner, bigla na lang daw umalis na bitbit ang kanilang 1 taong gulang na anak. Ano ito? Trade-in lang? Sa inyo na ang asawa ko? Akin ang anak ko! Lagi siyang pong umiiyak. Minsan po, pag nakiga siya, bigla siyang lingon, may nanap siya. Pag ganun ko po siya, namimiss mo yung anak mo. Gusto mo na makita, baby? Ha? Gusto mo na makita? Tulungan tayo, ang dami tutulong sa atin. Dahil sa kagustuhan ng pamilya na mabawi ang bata, dumulog sila sa resibo sa pag-asang makakapiling muli ng nanay ang kanyang anak. Sinadya po natin yung tinutuluyan ngayon ni Amelia. Siya po yung stroke patient na lumapit sa resibo at humihingi na alalay para mabawi yung kanyang anak. Pansamantala, dito po siya nanunuluyan at kinupkup po siya ng kanyang mga kaanak habang nasa ganitong klase ng katayuan si Amelia. Unang-una ho, kamusta ho si Amelia? Lagi po nakahiga. Tapos bigat po po. Ano po yung nais niyong ilapit sa programa? Gusto po namin mabawi yung anak niya. Oo. Dahil po, tuwing umaga gigising siya, tuwing madaling araw gigising siya, nilingon, ganun. Tapos minsan tulala. Pero ang paghahanap kay ex, hindi pala magiging madali. Yun ho bang lugar kung saan natin makikita yung bata? Nasa isang lugar lang o iniiba-iba ho? Iniiba-iba po. Yung una sinabi sa Murong. Oo. Tapos yung pangalawa sinabi sa Teresa daw. Oo. Tapos nung tinanong siya ng kapatid kong isa, sa Maynila daw ko. Nasa Maynila naman. Ayon sa Family Code of the Philippines, nasa kustudiya dapat ng ina ang anak na edad 7 pababa, maliban na lamang kung may nakitang dahilan ng korte na hindi ito ibigay sa ina. Kabilang na diyan ang pagpapabaya, labis na pag-iinom, pagmamaltrato at iba pa. Paano ba yan? Kanino ba talaga dapat mapunta si baby? Susunod! Dito lang nakarang linggo, isang selfie na mag-ama ang nakita ng mga kapatid ni nanay at ang background ng kanilang selfie looks familiar daw. Abangan mamaya! Pinagsamantalakan di umano ng sariling guro ang 11 taong gulang na estudyante sa loob mismo ng kanilang paaralan. Resibo, walang lusot ang may atraso. Resibo, walang lusot ang may atraso. Dito lang nakarang linggo, isang selfie na mag-ama ang nakita ng mga kapatid ni nanay at ang background ng kanilang selfie looks familiar daw. Familiar ho ba sa inyo yung background ng picture? Opo. Eh, saan ho ba yun? Yung po sa Taytay. Sa Taytay. Ano ho yung bahay niya? Opo. Nang malaman ang posibleng kinaroroonan ng bata kasama ang resibo, agad nakipag-ugnayan ang pamilya sa Municipal Social Welfare Development Office o MSWDO ng Taytay Rizal. Agad silang nagpa-monitoring visit sa Violence Against Women and Children o VAUCI ng barangay para tignan ang kalagayan ng bata sa puder ni tatay. Pero ang bata rin lang daw ang nag-aalaga. Naku po, where ba you, tatay? At ang tinitirhang bahay, malapit daw sa bangin. Mukhang delix yan, tay. Nang malamang at risk o malapit sa posibleng panganib ang kinaroroonan ni baby, agad pinuntahan ng MSWD officer kasama ang VAUCI ng barangay ang tirahan para masuri ang lugar at makipag-usap ng personal.
dito na nila nakita ang totoong kalagayan ni baby. Hindi amenable sa isang bata yung ganitong tirahan. Mas maganda po siguro doon sa side ng nanay, titignan po natin yung kondisyon po ng bata. Masyadong open yung bahay. Mamaya may biglang pumasok, ano mangyari sa mga bata. Lalo very open yung paano pag wala kayo tayo? Maganda ka naman po, maalis pa. Hindi natin masasabi ang security ng bata, lalo't may babae kayo. Sinasabi po namin to para magsikap pa kayo para sa mga anak ko. Matapos sa naging pagsusuri sa sitwasyon ng bata sa piling ng ama, inimbitahan siya sa barangay kung saan naghihintay ang pamilya ni nanay. Tinext kita na ipakita mo yung bata sa nanay. Ang sagot ko sa akin, hanapin naman sa kabilaan. Yes. Sa Manila namin natin. Baka ibang nag-attack mo. Sino naghahawak ng cellphone ng maligno? Eh, minsan nagpatid ko. Kasi, Hindi ganun, hindi tama yun. Ano nga ng ganyan? Ikaw ang kausap ko eh. Paano mo iba? Imposible naman yun. Hanapin. Wala akong sinabi na lang Andito hanapin. mo ang mga chat mo, walang bura-bura yan. Bago pa magkapikunan, ipinaliwanag sa parehong panig kung ano ang magiging desisyon ng Taytay MSWD. Pag hindi po kasal ang mag-partner, ang 7 years old below po ay napupunta po sa nanay. Pero si tatay, laban kung laban daw para sa kanyang karapatan. Eh, sa akin naman pati ma'am. Eh, siyempre, anak ko nga, gano'n na. Eh, pwede rin po sa akin, ba't hindi po ako pwede mag-alaga? Sino po naiiwan? Anak ko rin po. Ilang taon po yung bata? 13 po. Minor po yun. Hindi po. That is one of the negligence ng father na ipagkatiwala sa isang minor de edad ang isang bata. Dapat po may nagsusupervise po na Tatay ko po na po. kahit sa bibig nyo po nang galing na isang 13 years old po ang nag-aalaga, wala pong nagsusupervise. Tapos kinokontra nyo ngayon dahil nahuli po kayo. Paano po magyari po? Dapat po, di ba, sa nanay? Opo. Paano po maalaga ng nanay? Stop up. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel